Yan, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Nahiya ko po bawat isa na tumayo. Yan. Tayo po ba'y nagkagalak na tayo magpupuri? Magpapasalamat sa ating Diyos. Sabi po, palakpakan natin natin Panginoon. Bigyan natin ang mataas sa palakpak. Pupuri sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi. Siya rito ka, kapatid. Amen. Tuloy na magputi at karapit-kapit sa salamatan ng ating Diyos. Amen po ba? Tayo po iaawit. Tayo iitak sa pupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Bigyan natin mataas sa palakpak sa ating Panginoon. Tayo pupuri. Tayo sumumpa. Tayo maawit sa Kanya. Yes! Tuloy na karapat-dapat ko, Panginoon, pagpurihan, salamatan, Panginoon, na dahil sa iyong suklo ng biyaya,
And dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, wala kami ibang pwedeng gawin. Sabihin o sambitin, Panginoon, kundi salamat sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya minsan pa, hayaan mo kami ay umawit at pagpuri sa iyo, Diyos. Ipatuloy na umawit. Upang ilayan ang kabutihan mo. Minsan ba, pag church, Awitin ko ba lahat ng awit sa mundo ay ikaya ang inarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ilayan ang kabutihan mo. Sa habang panahon, walang magtutulad. mga church, tuloy natin gawin ang pagmamahal sa pawitin mo, Awitin ko ba lahat ng awit sa mundo ay higaya inarawan ng dakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang iiyak ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo.
ikaw lamang ang tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga nangyayari, Panginoon, sa mundo. Tunay, Panginoon, na kami protektado ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, na dahil sa iyong mga sugat, kami po, Panginoon, ay iyong pinagaling. Ikaw po, Gamat, Panginoon, na mayaman sa pinakamayaman, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang pinakamayaman na naging lukaw po kami, yumaman at ginawa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo. At siyang patuloy na pong protekta sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa isang tulang biyaya na aming natamasa, Panginoon, sa aming buhay. Isa pa, Panginoon, wala kaming ibang magawa, Panginoon, ang masabi, kundi ang papurihan at pasalamatan ka sa iyong kabutihan sa aming buhay. Kaya ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen, Amen. Okay. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Pwede mo makita ang inyong mga mukha na may labing nakangiti. Amen. So kung may mahahalata kayo, ang ganda ng boses ko ngayon. So hindi po nakaligtas sa ubot sipon, pero pinagaling na po ng Panginoon. Nakakalungkot lang po, marami tayong mga kapatid na ganun din nakaranas ng sama ng pakiramdam. Pero grace is greater than all. Ang mahalaga po, ang buhay. Amen? Maraming mga nasalanta, kabilang ng pamilya ko sa Bicol. Nakatutok po ako, puyat. Anong nangyayari sa kanila, bukas ang GC. And all of a sudden, wala nang naka-online. Rumagasaan na po ang tubig sa Naga City na hindi nila inaasahan. Pero nangyari ang lahat. Pero sa panahon ng sakuna, makikita mo yung mga taong may concern talaga. And hindi po tayo namumulitika. I'm so proud to be a Bicolana sapagkat nandun ang ating Lenny Robredo na talagang tumulong sa aming mga kababayan. Amen po ba? Wala po itong halong politika. I just want to thank God for her life. Maraming salamat po. So sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa seryeng na pagsimulan ang epistle o ang sulat ni Santiago sa mga mananampalataya. At marami na po tayong nadaanan sa pag-aaral na ito. Una natin na pag-aralan ay ang understanding your problem. Napakahalaga po na naiintindihan natin na ang problema po ay talagang nandyan. Kasabay ng buhay, ang tao ay haharap sa maraming problema. Pero ano po ang mahalaga dito?
maintindihan natin ang attitude natin. Your attitude is determined by what you know. Amen? Kailangan alam natin. Kasi kayang-kaya natin harapin ang mga problema sapagkat may Diyos na buhay na palagi sa atin ay sumasama. Amen po ba? Ang mga problema po ay unpredictable, inevitable, they are variables, marami. At sa panahon na ito, alam natin nangyayari. At dapat makita natin na ang mga pangyayaring ito because the end time is near. Amen. At sa pagharap natin sa mga problema, tandaan natin, iyan po ay may purpose. Ano po ang purpose? Para tayo patatagin. Hindi tayo para panghinaan at hindi para tayo ay tumalikod, bagkos tayo ay lalong magpursige. Amen. Lalo tayo magpursige sa ating Panginoon. At ang pangalawa nating napag-aralan ay solving our problems. Amen. So, kailangan natin ask God and believe. Ask God for His wisdom. Hindi lamang tayo hihingi sa Kanya ng katalinuhan. Paano natin haharapin ang mga problema ng buhay, kundi tandaan, believe that God answers prayer. Amen. Palagi may sagot ang Diyos sapagkat only God can solve our problem. Amen? At ang sunod nating pinag-aralan ay winning over temptations. Paano tayo mananalo? Paano tayo mananalo dahil dito sa mundo? Maraming mga temptations. Amen? Maraming mga temptations. Ang sabi ni Santiago, be ready. Maging handa kayo. Maging handa kayo sapagkat kayo man ay susubukin. At pag kayo sinubok, maging responsable kayo pag ang mga pagkakataon ay nasa harapan mo na. Maging responsable. At kailangan natin, let you be familiar when you are tempted. Bakit nangyayari ito? Alam natin na mangyayari, susubukin tayo, magkakaroon ng mga temptation sa ating mga harapan. Pero, tandaan muli natin, only God can make you win. Amen. Ang Diyos lamang ang magpapapanalo sa atin sa harap ng mga pagsubok na iyan. Only God can make you win. At nung nakaraan, pinag-aralan natin, being blessed by the Word. Paano tayo mabiblessed sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Marami po nakikinig, physically present, but mentally absent. Paano tayo mapagpapala ng salita ng Diyos? Una, kailangan natin ito tanggapin. Tanggapin ng buong puso. Kagaya ng may bisita kang inaasahan sa iyong bahay, welcome mo warmly, happily, bukas ang iyong mga kamay. Ganon ang salita ng Diyos. Kailangan i-accept natin ito. At pag ito, na-accept natin, tinanggap natin buong puso, kailangan natin ito i-apply. Baliwala lahat ng pag-aaral kung lahat nasa isip lamang. Pero pagdating sa application, bagsak. Baliwala po. You will not be blessed by the Word. At tandaan natin, anumang pagpupursige, baliwala. Bakit? Only God can change you. Amen? Only God can change you. Walang ibang makakapagpabago sa iyo, kundi ang Diyos lamang. At pag nangyari yan, kailangan nakikita ang pagbabago. Pag nailagay sa isip, nailagay sa puso, nai-apply, may evidence of change. Kailangan nakikita. Kailangan nakikita, kagaya ng isang paru-paro na nagsimula sa hindi magandang kalalagayan, makikita mo na siya isang butterfly na lumilipad, na maganda ang kulay at nagiging
magandang tingnan. Ganon din tayo. Ang sabi nga, we are the walking Bible. May mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, pero ang buhay mo, araw-araw ay binabasa niya. Amen? At nakikita niya ang Kristong iyong sinasamba. Bakit ang taong ito palagi tuwing linggo? Kung hindi magkasakit, talagang maaga pa, maalab, mainit, nasa church. At nakikita niya ang pagbabago sa buhay mo. At paano nakikita ang pagbabago sa buhay? Nagkakaroon ng control mouth. Sa pagsasalita, sa pananalita, makikita ang tao na siya nga ay nabago na. So ano ang lumalabas sa iyong bibig? Ano ang lumalabas sa iyong bibig? Though hindi tayo naguhusga. Sabi nga, ang pagbabago ay unti-unti, dahan-dahan proseso sapagkat tayo'y nasa mundo pa. Binabagong patuloy ang ating soul part, ang ating mind, ang ating emotion at ang ating will. Hindi naman sinabi ng pastor na nang tumanggap ka ngayon, bukas perfecto ka na. Hindi po. Maraming mga tauhan sa Biblia, pinili ng Diyos, pero perfecto ba sila? Hindi. Wala kang mabasa sa Biblia na perfectong namuhay sa mundo. Lahat po may mga flaws. Kagaya sa atin, walang perfecto sa atin. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, hindi ako perfecto. Hindi perfecto pa lang ako. At kailangan hindi lamang nakikita o naririnig sa kung ano ang sinasabi mo, kundi nakikita rin sa iyo, meron kang caring heart. Amen? Kailangan nakikita sa iyo ang pagmamalasakit, and caring heart starts from home. Nagsisimula yan sa tahanan. Amen? Kung paano mo pinahahalagahan, paano mo tinatrato ang iyong asawa, ang iyong mga anak, dapat doon. Yun ang pundasyon. Kaya makikita natin ang katatagan ng isang pamilya pag nandoon yung caring heart. Amen? Amen. And, ang huli po, clear mind. Malinis na kaisipan. Clear mind. Malinis sapagkat kung ano ang nandito sa isip, bababa sa puso, yan ang mamumutawi sa inyong labi. Kailangan malinis at ano ang maglilinis sa mga kaisipan natin sa ating mga puso? Only God's Word. Amen? Because God's Word is changing you. Amen? Sabihin mo muli, God's Word is changing you. Because God's Word is at work in you to continually change you. Habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, hindi tayo perfecto. At walang naghahanap ng kaperfektuhan sa iyo sapagkat lahat tayo may allowance. Ang kapatid kong ito, hindi ito perfecto. Kaya hindi tayo nagja-judge. Amen? Amen. Yan ang number 1 na sinasabi ko. Huwag tayong magja-judge. Sapagkat iba-iba tayo ng stage of maturity. Meron din naman na matagal na, pero may bago, pero mas mature. Huwag pa rin tayo mag-judge. Huwag mong sasabihin, bakit si sister ganito? Bakit si brother ganito? Bakit siya? Wala tayong ganon. Amen po ba? Amen po ba? So, yan na po ang mga napag-aralan natin. At ngayon po, magkakaroon tayo ng pag-aaral. And I believe, tayo po ay nasa series number 7 na. So, maliwanag na po yung mga napag-aralan natin. Ano nga po muli ang mga napag-aralan natin? Number 1, understanding your problem. Number 2, solving your problem. Number 3, winning over temptation. Then, being blessed by the word and the evidence of change. Amen? So, bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinananahanan mo po ang pag-aawitan ng iyong mga anak. Lord, sa aming pag-aawitan, dumadaloy ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Nire-ready mo kami, Panginoon, para mapakinggan ang mensaheng nakalaan para sa amin sa umagang ito. Lord, maraming salamat
sa iyong mga salita na muli naming Panginoong kakainin. Ito'y magsisilbing aral at magsisilbing gabay sa aming pamumuhay, sa aming paglalakbay sa mundo ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa aking mga kapatid na dinala mo po ang kanilang mga panyapak sa bahay-sambahan ito, Panginoon. Salamat sapagkat ginising mo kami ng malakas, malusog, masigla. Lord, ang mga kapatid kong hindi namin nakasama, Panginoon, anuman ang kanilang mga pangangailangan at anuman ang mga sitwasyon nila, Panginoon, sa oras na ito, itinataas ko sila, Panginoon, sa iyong harapan. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam at ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng solusyon anumang mga problema man, kahinaan ang kanilang nararanasan sa mga oras na ito. Maraming salamat, Ama. Itong aming samot dalangin at lahat ng papuri, pasasalamat, tanging sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, tayo po ngayon ay nasa pang-ilan na po ang bahagi? Number 7. Yun. So, ano po yan? Pakibasa po ba ang titulo ng ating pag-aaralan? Building relationship. So moving on, James builds on this, that the change in us, yung pagbabago, diba sabi ko, the Word of God changes us, and change should be evident in our life. At isa po sa bahagi na yan, change in us will create an environment of change within the circle of relationship. So, ikiling mo ang iyong pangingin sa iyong mga katabi sa harap, sa likod. Maganda ba ang iyong mga nakikita? Magaganda ba? Amen. Mga anak ng Diyos yan. Sapagkat ang pag-aaral natin ito, building relationship, focus ito sa church. So, a change in us will create an environment of change within the circle of relationship. In building our relationship, our greatest problem are people. Amen? Bakit? Relationship nga eh. So anong problema dyan? Mga tao. Bakit mga tao? Sapagkat iba-iba tayo ng pinatulan. Amen? Iba-iba ang mga upbringing. Iba-iba ang pakikisalamuha mo sa iba't ibang tao. Amen. Maging sa pamilya, mga kapatid. Ang sabi nga ng tatay ko, kasi kami po, kung talagang tutuusin, 13 kami. Big family. Hindi yan problema dati. Kasi naman, nung namatay ang aking nanay, nagkaasawa ulit ang tatay ko. At yung pangalawa, namatay din yung pangalawa niya. At yung pangatlo, yung kaya naging kami pong 13 lahat. Ang pamantayan ng tatay ko, kung ilan ang anak mo, dapat yun ang alam mong ugali. Tama po ba? Kaya napakapalad na yung mga magulang na iisa lang ang anak. Pero hindi ko sinasabing mag-limit kayo ng isang anak kasi sayang ang lahi niyo. Magaganda at gwapo pa naman kayo. Kasi isang ugali lang ang pag-aaralan. Pero kami, 13 kami magkakapatid. So, grabe na-appreciate ko ang tatay ko. Kasi 13 ugali ang kanyang dapat pag-aralan. Pagkaharap niya yung isa kong kapatid, iba, dapat ang advice o ganyan. Ako, nung bata pa ako, alam na alam ng tatay ko kung paano niya ako pakikitunguhan. Kasi alam niya na pag-uwi niya, after 5 days na nagtatrabaho siya, naka-ready na ang papel ko na kailangan bayaran niya ang bawat 100. So, ang dami niyang binabayaran sa akin. Alam niya rin kung paano niya ako i-handle pag marami akong mga kagalit. Nakikita niya ang bag ko, puno ng bato. Bakit ito maraming bato? Para pag dumaan ako at ako ay tuksuhin, kuha na lang ako ng bato na lang ako ng bato.
So, ang laki ng ipinagbago mo, Pastora. Totoo po yung laki, sobra. Kaya pag nananalangin ako sa Diyos, sabi ko, Lord, ikaw lang talaga ang nakakakilala sa akin. At kahit nung ako ay magtrabaho na, iba pa rin. Ang sabi ko pag ako nagagalit, don't force me to fight, or you will not like my way of fighting. Pag sinabi ko na yan, umatras ka na. Sapagkat manlalamig na ang kamay ko. God's word is changing me. Amen? At binago niya na po ako. So, ganun nga ang tatay ko. Kailangan maraming ugali kang pag-aaralan. Kahit dito sa church, kailangan natin kilalanin. Ano ba ang gusto nito ni Brother Astrid? Paano ko ba siya i-approach? Paano ko ba i-approach? Si Abilene, si Kuya Arvin. So, iyan ang simula ng building relationship. So, ang problema natin talaga ay tao. Sapagkat iba-iba ang tao at iba-iba ang mukha ng tao. Tingnan mo muli ang mukha ng iyong karami. Ang ganda, di ba? Ang guwapo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Getting along with other people is our greatest problem. To dwell above with those you love, that will be of glory. Siyempre, kung ibibig mo yung mga taong mahal mo at kaya mong ibig, masaya. But to dwell below with those we know, that's another story. Yung mga kilala mo na, minsan nagkakaroon ka pa rin ng struggle, paano mo sila i-handle. So, James talks about building relationship. Actually, ang tatalakayin natin ngayon, James chapter 2, verses 1 to 13. So, pag sinabing building relationship, this is all about how we treat people. So, dito sa pag-aaralan natin, makikita natin ang problema at ipapakita rin natin ang sagot kung paano natin itatrato ang mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na sa loob ng church. Amen? So, kung bibigyan ko po ng outline, itong ating pag-aaralan, Santiago, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4, ito po ay tungkol sa we should show no partiality. Hindi tayo dapat nagpapakita ng pagpipiling o pagtatangi. Yan po ang sinasabi sa verses 1 to 4. At sa verses 5 to 7, do not honor the rich above the poor. Huwag natin itatrato ng mas mataas yung mga may kaya sa buhay, nakaaangat sa buhay, at babaliwalain natin yung mga nasa baba, nasa laylayan. Amen? At sa verses 8 to 13, we can fulfill the law by loving others. So, bilang panimula ko, nais kong basahin niyo ng malakas. Babasahin natin ng buo ang Santiago 2, Kapitulo 1 hanggang 13. Ayan, pakibasa nga po. Di ba kayo maupo? At sinabi niya kayo sa mahirap, lumayo ka na lang dyan, o kaya sa tahid ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Verse 5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti.
Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit, hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umapi sa inyo at sila ang kumakalagkat sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa. Kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari, ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala, at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kung kaya, mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So nabasa natin, buo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Santiago. So sabi ko kanina, ipapakita natin sa verses 1 to 13 na merong problema, and later on, titingnan natin ano ang solusyon. Amen po ba? Are you ready to study the Word of God? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. So, the problem. May problema. Ano ang problema? Number 1. Pakibasa? Favoritism is un-Christian. Hindi po gawain ng Kristiyano ang pagtatangi. Hindi po yan. Maging sa outside world, maging inside the church, maging sa iyong, kung saan ka man lumalakad araw-araw, sa opisina man, sa eskwelahan man, sa trabaho, sa negosyo, hindi ka dapat nagtatangi. Bakit? Kristiyano ka eh. Ang pagtatangi ay un-Christian. Sabi dito, show no partiality. Talamak po sa mundo ang pagtatangi. Tama po ba? So, sabi ni James, issue ito kay James. Issue ito kay Santiago. Bakit? Sapagkat may mga taong itinataas ang antas ng iba base lamang sa kung ano ang nakikita. Amen? External appearances. External, yung mga bagay na panlabas lamang. Halimbawa, mas maganda siya kesa kay ganito. Siya na lang. Mas maputi siya kesa kay ganito. Doon na ako sa maputi. Sa kanyang nationality, sa kanyang race, mas mayaman si ganito. Mas nakaaangat ito sa buhay. So, in short, tinitingnan yung economic position. Mali yun. Ang sabi ni Santiago, mali yan. Ang sabi sa 1 Samuel 16:7, see, people look at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Amen. So, gayahin natin ang Diyos. Hindi tumitingin sa kung ano ang nakikita sa iyo, kundi kung ano ang laman ng iyong puso. James 2:1, my brothers, as believers in our glorious Jesus Christ, don't show favoritism. Partiality or favoritism or one word, ibig sabihin, pagtatangi.
So sa passage po na ito po ay command. Don't show favoritism. Hindi po ito nakikiusap. Wala itong please, I beg you, don't show favoritism. Kundi yan po ay pautos. Don't show favoritism. Don't show partiality. We are to love all people. Hirap yan, Pastora. Mahirap. Kaya itong letter na ito ni Santiago, napapagkamalan itong works. Kung ito babasahin at hindi ka pamilyar sa biyaya, wala, lalabas talaga ang mensahe mo. Works. Amen? Works talaga ang lalabas. Pero ang sabi dito, we are to love all people. Hindi natin magagawa liban sa biyaya na pinagkaloob sa atin. So, kailangan maintindihan natin na tayong lahat ay nakatanggap na ng biyaya. We are all recipients of God's grace. At yung biyaya na yon ang nagbabago sa atin, kaya nating mahalin ang ating kapwa. Amen? Hindi ito mahirap. Imposible ito. Amen? Bakit? Minsan nakabase tayo, ay, iyan ang ginawa niya sa akin. Tatablahin ko rin siya. Diba? Pero nung magpagkataon na natin yun, hinubad na natin. Amen? Amen. So, we should love all people with the love of Christ, regardless of appearance, sinful lifestyle, and economic position. Kaya nga, magandang bati sa ating mga kabiyaya. I love you with the love of the Lord. Amen? Pag yan ang nasa isip mo, mahal kita with the love of the Lord, maaapis ka eh. Sabi nga sa kanta, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Kahit galing ang boses ko, nakanta ko pa rin yung lahat. So, let us love all people with the love of the Lord. Bakit? Faith and favoritism are incompatible. Sinasabi mo, may pananampalataya ka, pero nagtatangi ka. Compatible po ba? Compatible po ba? Faith and favoritism? Hindi. Hindi sila compatible. Bakit po? We are family. Amen? Faith and favoritism are incompatible because we are family. Sabihin mo sa katabi mo, we are family. Pamilya tayo. Kaya mo bang sabihin, kapatid, hindi ka pa nagkakasala, pinatatawad na kita. Pwede ba yun? So, hinihintay mo magkasala, tapos sasabihin mo, pinatawad mo na. Ay, huwag naman ganun. Amen? So, faith and favoritism are incompatible. We are family. Pamilya tayo dito. So, hindi tayo nagtatangin. Tinatrato natin lahat ng patas. Amen? Amen. Sabi po nga sa mga taga-Roma 2:11, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Sabihin mo, walang kinikilingan ang Diyos. Mahal niya tayong lahat. Amen. At sabi po sa Deuteronomy 10:17, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Amen? Amen. So, saan ka pa? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na hindi nasusuhulan. So, napakaganda, nakatotohanan na ang Diyos na ating sinasamba, pantay-pantay ang tingin sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Acts 10:9-16 po, ipinakita
ni Jesus sapagkat si Pedro po, kayo na lang po ang magbasa, Acts 10, 9 to 16. Acts 10, 9 to 16. Yan, ikwento ko na lang sa inyo. Ito kasi si Pedro, nagtatangi ito dati. Mas kinikilingan niya ang mga Hudyo kesa sa mga Hintid. So, kailangan siyang turuan ni Jesus na dapat itrato niya ang lahat ng patas. Kailangan itrato niya ang lahat ng patas. So, kailangan siyang turuan para maintindihan niya bago siya humarap kay Cornelius. At ito ay nakapaloob sa Acts 10, 9 to 16. Ipinakita ni Jesus sa kanya, nagkaroon siya ng vision habang siya ay pagkatapos niyang manalangin, pinakitaan siya ng vision na sa apat na sulok kung saan siya naroon ay may telang puting bumaba. At lahat ng klase ng hayop, gumagapang, lumalakad, lumilipad, all kinds of animals nandoon. At ang sabi ng tinig, tumayo ka at kumain. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako kumakain ng mga hayop na karumal-dumal. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Pero ang sabi sa kanya, pinulit ang tinig, kumain ka. Ano ang lesson na natutunan dito ni Pedro? Sapagkat mas siya sa Hudyo kesa sa mga hindi. So, tinuruan siya ni Jesus. Ano ang sinabi niya pagkatapos noon sa mga gawa 10:34? Kasi yung time na yon, ipinasundo siya ni Cornelius kasi may taong nangangailangan na mabahagihan ng salita ng Diyos. Pero ito kasi si Cornelius, hintil ito eh. Kung hindi yun ipapakita ni Jesus sa kanya, sa tingin mo, pupuntahan niya. Hindi natin alam. Pero in the end, ang sabi ni Cornelius, at nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Amen. Hintil man o Hudyo ay anak ng Diyos. Amen. Kaya kailangan niyang turuan si Pedro. Kailangan pang ipakita sa kanyang pangitain na huwag kang magtatangi. Ipinakita lang mga hayop na nandyan. Ang sabi sa kanya, kumain ka. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hudyo, hindi, slave or free, female or male, lahat sila anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ito ay kailangan maintindihan ni Pedro bago siya pupunta kay Cornelius. Our ultimate example here is Christ. So, pagdating dito, wala tayong ultimate example. Ang ating lamang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ma-realize natin that God shows no favoritism. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. John 3:16, pakibasa ng malakas. Amen. So, isinugo si Jesus para sa lahat, for the sins of the whole world, para sa lahat, hindi lamang po sa specific na tao, sa specific na grupo ng tao, kundi para sa lahat. God created man in His image. Lahat tayo, ginawa ng Diyos, kawangis niya. Amen? At lahat tayo, pinahahalagahan niya. Amen. Mahalaga ka, mahalaga ka, mahalaga ako, mahalaga tayong lahat sa Diyos. Because He shows no partiality. He gave His life for us. Hindi siya namatay para sa iisang tao. Hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa mga Hintil, kundi sa lahat ng tao. So, since Christ did not show partiality, kailangan, hindi rin tayo.
Amen. Sino ka? Sino ka para magpakita ng pagtatangin? Kung si Jesus nga namatay para sa ating lahat, kung yan lang ang iisipin mo, no way na you play favorites. Hindi po ba? So, is favoritism common in the church? Sagutin niyo ako. Maaring hindi dito o may pinagmulan kayong church. Sabihin niyo. Is favoritism common in the church? Yes. Nakikita yan. So, hindi tayo pwedeng magbanggit ng ibang church. Pero, sabi ko nga kanina, it is talamak ito sa mundo. Kaya kahit saang lugar nakikita ang pagtatangin. Hindi lamang po nawa sa pamilya makita ito, kundi sa church. So sabi ko nga, God loves everybody. So God loves everybody. If there is one place in the world where there shouldn't be any kind of discrimination, it ought to be the church. Kung lahat ng sulok ng mundo naglalaro ng pagtatangi, naglalaro ng favoritismo, at nalalaman natin that God loves everybody, kung may isang lugar sa mundo na hindi dapat makitaan ng diskriminasyon, walang iba kundi dito sa church. Amen? Amen? Amen. Hindi dapat makita. So there is discrimination everywhere in the world, but there ought to be one place, no matter who you are, kahit sino ka man, no matter what your background is, hindi ka dapat mahiya. Kailangan maramdaman mo at iparamdam ng church that you are welcome. Amen? Amen. 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 Dapat welcome ka. Dapat nararamdaman mo yan. Dapat nararamdaman mo na sa church na kung saan ikaw ay kasama, welcome ka. Hindi nakikitaan ng pagtatangin. So how people discriminate people in the world? Appearance. Ancestry. Yung mga ninuno. Age. Minsan dahil bata ka, dinidiscriminate ka. Anong sabi ni Apostol Pablo kay Apostol Timoteo? Huwag kang ma-discourage dahil bata ka. Amen? Ganun din dito sa church. We value our youth at nakakatuwa nga na ang mga youth talaga active, talagang lahat ng talent sinishare sa church. Amen? Achievement. Minsan yung mga may tinapos, doon mo makikita yung pakikitungo sa iba. They look down doon sa mga taong mas mababa ang akala nilang narating kesa sa kanila. Huwag naman sana yan mangyari. Amen? Sapagkat dito, pantay-pantay tayo. Amen? Amen. Economic status, hindi natin dito isinasandabi. Yun, doon kayo grupo, dito grupo, kundi tayo ay halo-halo. Kaya nga, napakaganda pag midweek, sapagkat pinaghahalo-halo natin, lahat napapakinggan, lahat nakikinig, lahat nakakabahagi. Walang fear na, baka hindi naman ako pakinggan kasi ito yung aking sasabihin o yung aking problema, baka sa kanila simple lang, pero sa akin big. Hindi po, lahat po yan pinapakinggan. Amen? Amen. So, dito na pumasok yung verse 2 to 4. Ang sabi dito, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng maagara at dumating doon ang isang dukha na gusgusin ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. So,
Isang problema, the problem of favoritism is unchristian. Pinakita natin that treating people, kahit ano ka pa man, kailangan tanggap ka, especially in the world, especially in the church. At kung may isang lugar na hindi dapat nakikitaan ng pagtatangi, isang lugar na ang church. Amen po ba? Amen. So the problem of favoritism is unchristian. Number 2, favoritism is unreasonable. Ang pagtatangi ay hindi makatwiran. Amen? Hindi makatwiran. Ang sabi sa Santiago, verse 2, 5-7, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa umiibig sa Kanya. So, makikita natin dito that God's character, He doesn't show favoritism. Paano nga, kung ating i-elaborate ito, paano si Jesus nagpili ng Kanyang lineage? Sino yung Kanyang mga ninuno? Saan siya ipinanganak? Saan siya nag-minister? Di ba sa mga mahihirap? Sa Samaria, sa Galilea, sa mga dukha, at sa mga makasalanan. So makikita natin na ang Diyos natin ay patas. Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakalagkat sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Ayun. Minsan, may mga tao na gano'n na lang ang pag-look up sa may mga achievements, sa mga nakaposisyon. Bakit? Bakit natin ginagawa ito na halos sambahin ang mga politiko? Kailangan hindi sila makitaan ng flaws. Bakit? Dahil may nilulook up sila, may hinahanap silang kailangan may pakinabang na makuha yun. Kaya maraming mga tao na mas papanigan yung mga nakaluklok kaysa dun sa mga ordinaryong tao. Because they look up to them, because they hope that those people will do something for them. May pakinabang na makukuha. Hindi rin naman natin minsan masisisi sapagkat sasabihin nila hindi patas ang mundo. Pero bakit gano'n? Kaya minsan na may naalala ko dito, may lumapit sa akin, sabi ni Pastora, ang anak ko ay papasok ng trabaho. Ang kailangan ang lalabas sa resume, kailangan mga matataas ang posisyon sa PNP. Wala naman kaming kilala doon, sabi niya. Pwede po bang gawin kitang reference? Pwede po bang, kung okay lang po, reference, sabi ko na po, meron bang dating yung aking pangalan? Basta Pastora, ilagay mo lang ganyan. So, ilagay. Pero hindi natin siya member, pero nakiusap. Actually, yung parent eh. So, sabi ko, Lord, ikaw bahala dito. Kung talaga yung ang isip nila, kasi yung mga ilalagay na nila, kung ano mga posisyon sa PNP. So, nilagyan ko, signature ako, nilagay ko yung pangalan ko. After ilang buwan yun, ang sabi, sinisi-ay na kasi pasok na yung anak niya. Ang nakita ko lang dito, hindi sila kagaya ng tao na ang mga kasabayan na kailangan makapasok, kailangan may mga kilala sa mataas na posisyon. Sino pa ako para maisipan na ilagay. Pero napakaputi ng Panginoon sapagkat nakapasok siya sa kanyang trabaho. Gusto niyang applyan. So, hawak ni Lord yung mga taong nanunungkulan. Amen po ba? So, ito natin, dalhin natin sa panalangin. Bakit? You don't have to know the key men
if you know the man who holds the key. Sino po ba may hawak? Si Jesus. Hawak niya ang puso ng mga taong nasa posisyon. Kaya niya itong palambutin. Kaya niyang palambutin ang matigas na puso. Ang sabi, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero sa atin naman, walang matigas na puso sa malamig na kamay ng Diyos. Amen po ba? You don't have to know the key man if you know the man who holds the key. And that one man is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kawikaan 21:1. Pakibasa po. Yan. Sino po ang may hawak ng isip? Hindi lamang isip, pati puso. At naibabaling niya ito kung saan man ikaw. Kaya nga po, ang advice ko lang sa inyo, kung kayo po ay may mga lalakaring papeles, iniisip niyo pa lang yan, inihans niyo na. Lord, hindi ko alam kung kanino ito mapupunta. Nandyan ako sa pila. Sino ba ang kukuha nitong papel ko na ito? Ngayon pa lang, Lord, hawakan mo na ang puso niya, maging pabor sa akin. Lord, anak mo ako eh. Amen? Gawain ko po yan. Pag ako may lalakarin, dati ako po ang naglalakad, City Hall man yan, BIR man yan, SSS man yan, PhilHealth man yan, o Pag-ibig man yan. Inihahanda ko pa lang ang papel. Kinakausap ko na siya, Lord, bukas, alam mo ang pupuntahan ko. Ngayon pa lang, Lord, itakda mo na kung sinong makakakuha ng papel ko na ito. Palagi ako pong may kausap, kahit sa opisina ako pumunta. Pag nakaupo na ako dyan kung saan man yan, kaya minsan si Danny nagtataka yan sa akin, ang bilis mo. Oo, bilis lang, walang pila. Lord, ayan na parang mas mabait yung isa, sana siya ang makakuha ng papel na. Throughout po, ang bilis. Kahit paglakad ko po ng retirement ko, nasa bangko na nga pala yung pera ko. Agosto pa, May pa, nakuha ko September kasi hindi ko alam. Ganun pinadali ni Lord. Kahit gwardiya ang makausap ko. Ang galing niya. Wala akong ibang masabi sa kanya kundi ang galing-galing niya. Amen po ba? Sapagkat hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawin. Ang ibig sabihin lamang po dyan ng hari, yung mga taong nasa posisyon na maaaring lakaran mo, na maaaring kailanganin mo sa kung ano man ang iyong mga nilalakad. Amen. Tandaan mo, babait ang mga yan. Bakit? Kahanap niya anak ng Diyos. Amen po ba? There is something in us. Amen? There is something in us. Dahil nasa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Pahayag 3:7, isulat ko sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal na mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasara niya. Amen? Para sa'yo, para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi yan mababawi, hindi yan mapupunta sa iba kung nakatakdang para sa'yo yan. Amen? Amen? Kaya, yung mga may boyfriend, may girlfriend dito, huwag kayong mag-alala. Kung ibinigay yan ng Diyos sa inyo talaga yan. Amen? Kayang alagaan ng Diyos ang para sa inyo. Amen? Maging trabaho man yan. Ano man yan, pag para sa'yo, para sa'yo. Walang aksidente. Pag para sa'yo, para sa'yo. So the problem, the favoritism is unchristian. Favoritism is unreasonable. And last, favoritism is unloving. Ang sabi dito sa Santiago 2, verse 8 to 11, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari.
Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala, at batay sa kautusan, dapat kayo parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsasabi, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsasabi, huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Amen? Amen. So, ang sinasabi dito, batas. Ano yung batas? Love your neighbor as yourself. Bakit ito sinabi? Bakit ito sinabi? Balik natin. Bakit ito sinabing royal law? Bakit? Bakit ito sinabing royal law? Because if we observe it, if we observe loving people, we wouldn't need all the rest. So, nakabase po, kailangan alam nating mahalin ang ating kapwa. So, kahit anuman ang ating hindi sundin sa kautusan, kahit ang pinakamaliit na kautusan, hindi natin masunod. Anong tawag sa atin? We are law breaker. And tayo po ay guilty. Ganun katindi ang kautusan. Break one, break all. So, lahat tayo hindi umabot sa pamantayan ng Diyos sapagkat hindi natin kayang sundin lahat ng kautusan. Pero ano lamang ang ating pag-asa dahil hindi natin kaya, biyaya ng Diyos. Amen. Biyaya ng Diyos. Hindi niya sinabi na, oh, yung kautusan na yan, hindi ka naman nangalon niya. 27% ka lang na law breaker. Hindi ka guilty sa iba. Hindi. Iba po ang matematika ng Diyos. Break one, break all. So, grabe, seryoso po ang pagtatangi. Base po sa sulat ni Santiago, matindi pala ang pagtatangi. Ganon pala kalala ito. So, faith showing favoritism is serious. If you treat people differently because of any reason, then you are guilty in God's sight and you deserve punishment. So, kung ganito po, katindi ang batas, ano ang pag-asa natin? Ano ang pag-asa natin? How can anyone escape God's judgment? Obviously, alam natin, walang ibang paraan kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Amen? Amen. So, ano naman yung magpapalaya sa atin? Ano ang magpapalaya sa atin? Ito po ang usapin na kapatawaran. Amen. Ito yung lang yung magpapalaya sa atin dahil hindi natin kayang sundin buo ang kautusan. Kung ito ang gagawin mo para ikaw maligtas, nagiging ka po alipin at hindi mo kailanman ito matutupad. Work. Pero, sabi ko nga kanina, pinalaya na tayo ng Panginoon sa kaparusahan. So, ang mga Pariseyo, ganun ang ginagawa. Kaya ang ginagawa nila, kulang. Bakit? Trabaho lang. Kaya mas lalong bumibigat ang kanilang pasanin. Tandaan natin, the New Covenant sets us free from the Old Covenant law and encourages us in serving the Lord. So, alam natin, tayo ay nasa bagong kasunduan na.
Kaya tayo ay malaya na. Hindi na natin kailangan gumawa ng kung ano-ano pang mga seremonya para tayo ay maligtas. Tayo ay nakapaggagawa. We can love God because He first loved us. Amen? Siya ang unang nagmahal sa atin. So, ang pagsunod natin sa kautusan, magaan. Amen? So, we can love people easily. Amen. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Galatians 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal mo ba ang iyong sarili? Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Mahal na mahal. Pinapakain ng masusustansya, pinapakain ng masasarap, pinapaganda, tama po ba? Bumibili ng kung ano-ano, para mas lalo pang bumango, gumanda, at healthy palagi. So, ganun din. Kung gaano mo minamahal ang iyong sarili, nawa sa biyaya ng Diyos, magagawa natin na mahalin natin ang ating kapwa. Bakit? Si Jesus ay hindi nagtatago. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibinigay ang kanyang buktong na anak para sa atin. So, kailangan dito talagang titingnan natin ang Diyos na sa atin ay nagmahal. 1 John 4:20 ay nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So, ang pag-ibig, yung mga malalapit sa iyo, medyo malalapit sa iyo, kaya natin ibigin. So, sa lahat ng problema na yan, sabi ko nga kanina, sa bawat problema, sa bawat tanong, kailangan may sagot. Tama po ba? So, what is the answer? So, makikita natin yan sa Santiago 2:12-13. Speak and act as those who are going to be judged by the Lord that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. So, ito yung nagpapalaya sa atin. Ito yung nagpapalaya sa atin. Tayo man ay kinahapagan. Amen. Kung naiisip mo na ikaw ang unang nagtanggap ng habag ng Diyos, kaya mo. Amen. Ibig sabihin, the answer to the problem of favoritism is fair treatment. Patas on the plain level of mercy. As we have been given mercy, dapat may mercy yan. As we have been given mercy, dispense mercy and be equally merciful. So ang problema pala ng pagtatangi, kailangan maging patas tayo sa lahat. On the plain level of mercy. Bakit on the plain level of mercy? Lahat po tayo ay tumanggap ng habag ng Diyos. Walang hindi tumanggap ng habag ng Diyos. Bakit? Lahat tayo ay kailangang parusahan. Dahil hindi natin kayang sundin ang buong kautusan. Pero ginawa ni Jesus para sa atin. Lahat tayo nakatanggap ng habag. As we have been given mercy. At dahil tayo ay binigyan ng habag, we should dispense. We should dispense mercy. Yun din ang ibigay natin at tayo be equally merciful. Dapat ikaw din ay mayroong habag sa iyong sarili, sa kapwa-tao mo. Tandaan po natin, God first loved us. Amen? Amen. So, hindi tayo magtatapos na hanggang dyan lang. Sabi ko nga kanina, di ba, napaka-importante ng application. Bali, wala yan. So, ito po, babasahin na lang natin
and we're done. Practical application. Ang sabi ni Bishop, huwag tatapusin ang mensahe na walang practical application. So that's it. Bibigyan ko kayo ng practical application. Number 1, accept everybody unconditionally. Amen? Unconditionally. Romans 15:7, accept one another, then as Christ accepted you in order to bring praise to God. So pag tinanggap pala natin ang ating kapwa unconditionally, walang if and but, unconditionally, buong puso, ano ang nangyayari? It gives, binibigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Siya ang napapapurihan. Bakit? Nakikita sa atin na yung habag na ibinigay niya sa atin, tinatanggap natin yung iba unconditionally. Sinong napapapurihan siya? Bakit? Itong anak ko na to, talagang sa akin to eh. Christian talaga to, ipinapamuhay niya. Accept everybody unconditionally. Number 2, appreciate everybody openly. So thank you very much for appreciating us last Sunday. Openly, pinakita niyo yung appreciation namin. Thank you so much. So appreciate everybody openly, but in humility, consider others better than yourselves. Philippians 2:3. In humility, may kababaang loob. Tingnan mo ang iyong kapwa na mas kesa sa iyo. Dahil kung nakikita mo, mas ka sa iba, hindi mo magagawa na magikang patas. Number 3, affirm everybody intentionally. Affirm everybody intentionally. Therefore, 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, kung may dinadaanan man ang iyong kapatid, ang iyong kabiyaya, sa mga bagay na hindi maganda, i-encourage mo siya. Build him up. Palakasin mo ang loob. Kailangan iyon ang nakikita sa atin. Building up each other, encouraging one another. Amen? So, balikan natin ang ating mga napag-aralan. But before that, nais kong sabihin at nais kong maintindihan ng lahat, building relationship, ang pinakamahalaga ay yung relasyon na nabuo sa atin between our Savior and us. Wala nang iba. Ang lahat secondary na lang. Nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, yun na ang pinakamagandang relasyong nangyari sa buhay natin. At dahil nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating manunuko, sa ating manliligtas, lahat ng yan, kaya natin dahil sa kanyang biyaya. Amen? So, this is the touchdowns. The problem of favoritism, number 1. Number 2. Number 3. Kung yan ang problem, ano naman ang sagot? The answer to the problem of favoritism is what? Fair treatment on the plain level of as we have been given, dispense, and be equally merciful. Practical application, accept everybody unconditionally. Number 2, appreciate everybody openly. Number 3, affirm everybody intentionally. And our big idea, in Christ, I can build relationship, for grace is everything.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Father, sapagkat muli tinuruan mo kami, Panginoon. Na habang kami, Panginoon, ay natututo ng inyong mga salita, kami ay, Panginoon, ay nabibless sa iyong mga salita. Nakikita sa amin ang pagbabago. At isa sa pagbabagong ito, Panginoon, ay makita sa amin kung paano namin itrato ang aming mga kapwa, Panginoon. Lord, thank you sapagkat building relationship starts from the time you have given us yourself, Lord. At kami, Panginoon, ay tumanggap ng iyong pagpapala at nagkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. The best relationship that we have is the relationship we have in Jesus Christ. Thank you, Panginoon, sapagkat ito ang relasyon na nagpalaya sa amin. Ito ang relasyon na nagligtas sa amin. At dahil dyan, Panginoon, we can dispense mercy. Kaya namin, Panginoon, dahil lamang po sa iyong biyaya, matatrato namin ang iba ng tama, Panginoon. At sa usaping ito, Panginoon, salamat sa napakalawak, sa napakasaganang biyaya para sa paglakad namin sa mundo ito, Panginoon. Magawa namin ito. Thank you so much, Father. We bring you back all the glory, the praises, and thanksgiving to you alone, O Lord. In Jesus' name, amen, amen, and amen.